Yung mga naniniwala pa rin po sa Pulburon video, hanggang ngayon sige pa rin ang share ng Pulburon video. Kayo-kayo na lang po ang naniniwala. Pati sarili po ninyo, niloloko ninyo. Isinabi na po ng mga experts. I-share ko sa inyo ito mga kababayan. Kasi sa totoo lang, ito yung biniblame po ni Attorney Harry Roque. Kaya daw siya napag-initan ng Congress at saka ng Senado kasi siya yung sinususpiksahan na nagpakalat ng Pulburon video. Nagtuturuan na kayo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Sino pa man ang pinagmulan kundi kampo ninyo? Lahat kayo, suspect, kayo mismo yung nagpakalat, galing doon sa Amerika. Ngayon, pahiya kayo kasi mismo ng mga experts yung nagsabi, manipulated niya. I-share ko sa inyo po mga kababayan. Galing po ito sa Bira Files. Sabi diyan, Pulburon video crumbles. AI experts find traces of facial manipulation. So, as a background mga kababayan, sabi dito ng Bira Files, at the time of its release, the people behind the Pulburon video gave no information about its origins, no details of the authentication process it allegedly underwent, and no raw copy made available for the public to scrutinize. In a joint press conference noong July 23, the National Bureau of Investigation saka yung PNP stated that results from their video spectral analysis revealed that the trigal knots and the anti-trigos were both on the outer parts of the ear. So, tainga po, yung dito po, ng tao, nasabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos yun, doon pa lang po magkaiba na nang i-compare yung tainga, yung shape mismo po ng tainga ng nasa video, malayong malayo. Yan po, sa shape pa lang po, pati yung shape ng mukha, malayong malayo po. Nakita ninyo yung shape ng tainga, ito yung sinasabing trigal knots and anti-trigos. Malayong malayo po. Diyan pa lang, mga kababayan, nang tingnan ng ating mga authorities sa NBI at saka sa PNP, alam ng piki, hindi yung ating Pangulong Bongbong. Ayan po, yung pinapakalat nilang video. Yan o. Sabi dito sa report ng Bira Files, without sufficient proof of its factuality, talk about the Pulburon video quickly crumbled. Ang naniwala lang naman po yung mga oto-oto na followers ni Maharlika at ng mga DDS vloggers. Sila niloloko nila yung sarili nila. You see? O ngayon, lumabas uli yung result galing po sa India. Mga experts from India po, in-examine, manipulated nga po. You see? Pero siyempre, ugali ng mga tao, ayaw nilang mapahiya, pinanindigan na lang yung kanilang kasinungalingan. Ganon mga kababayan. So sabi dito, in an age when videos can be easily manipulated and generated with just a prompt and a click, transparency is key to establishing legitimacy. Given that more information has come to light about the video from its publishers, Bira Files Fact Check continued to take steps to independently verify the video. So ito yung findings ng Bira Files mga kababayan. Sabi man ng mga nag-publish nito, sabi ng Bira Files, authenticated niya yung video but shows questionable proof. Bira Files Fact Check reached out to key figures present at the Duterte Link Hakbang ng Maisog rally
in Los Angeles, California, where the video was debuted to get more information ng authenticity nito. Ngayon, a day before the July 22 LA rally, itong si Atty. Harry Roque told yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Crowd of Maisog supporters in Canada that the forthcoming Pulveron video was not AI in that it underwent authentication. Alaman silang pinapakitang authentication. Basta ang gusto nilang mangyari mga kababayan, pag sinabi nila, totoo, mga proben silang mga sinungaling. O ito na nga po, napatunayan na talagang santambak silang mga sinungaling. Nagtatago na ngayon si Roque. Hindi dahil dito sa Pulveron video, sa pagpakalat niya, kundi sa involvement niya sa Pogo. Ngayon, sabi ni Roque sa kanyang latest na vlog, kaya daw siya inahabol ng Congress, pinapaimbestigahan ng Congress, kasi daw, ang duda, siya yung, ang source nitong Pulveron video. Kaya daw siya napag-initan po. Malinaw po na kayo. Pero hindi dyan ang dahilan kung bakit ka iniimbestigahan. Nakita yung documents na discover doon sa Pogo Hub. Kaya ka ngayon wanted. Sagutin mo na kasi. Kasi sabi ninyo, maisog kayo. Tumatakas kayo sa pananagutan ninyo. Paano kayong naging maisog? Di ba? Sabi dito, Marlica authenticated it in the US and also by using deepware. Rocky told Vera Files in a Viber message on August 1,
referring to Claire Contreras, whose social media name is Maharlika, once an avid pro-Marcos content creator who has now turned against the family. Si Maharlika pa, na wala man yung sinabing totoo. Sabi nga dito sa amin, sunado na sinungaling. Ang source niya, ahas. Kahit po sa Bible, ang ahas, simbolo ng diablo. Simbolo ni Satanas. Yung nag-tempt kay Adam and Eve, ahas. Kung ang source mo ahas, alam na, ang diablo mga kababayan, the devil is the father of lies. Kaya nga po, lahat kasinungalingan ng mga sinasabi nila, ang source nila, mismong ahas. O diba? Kaya hindi tumama po. Lahat ng kwento ni Maharlika, lahat marites at paninira, bunga ng puot kasi hindi na-appoint. Kahit man ako po si PBBM, alam ko na kung bakit dumidikit-dikit ang taong ganyan. By admission mismo ni Harry Roque, kaya daw siya umalis na lang kasi kahit nung kampanya, lumalapit naman siya. Pero dumidistansya sa kanya itong ating Pangulong Bongbong. Seasoned politician po ang ating Pangulo. Alam niya kung sino ang totoong mangga. Di ba? Pag mga taong dumidikit-dikit, kahit sa local election po, aware kami niyan. Pag yung mga leader sa barangay po, masyado mabuladas, at kung ano-ano mga kwento, makwininto po, ay, malamang sa malamang budol. Ngayon, nandyan sa'yo. Tapos, later on, nandun na sa kabila. Seasoned politician po yung ating Pangulong Bongbong. Kaya kung dumistansya man yon, alam niya, nagpa-background check na yon, Mr. President, mag-ingat ka dyan kasi masamaan niya yung reputasyon niya. Kaya galit na galit sila po. Hindi nila na kayang i-manipulate yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagdikit-dikit nila. Kaya ito ngayon, sinisiraan nila yung ating Pangulong Bongbong. Nagpalabas sila ng kung ano-anong mga paninira. Kasama na po itong video na pulburon. Ayun, na found out mga kababayan nang ipa-examine sa mga experts, talagang fake. Kaya sabi ng report ng Bira Files, nang tanongin nila ng authentication daw itong si Harry Roque, hindi na nag-respond. Ayan o. He did not respond when asked to share certification or an authentication report, but directed Bira Files fact check to Maharlika social media channels. Itinuro na lang ni Harry Roque kay Maharlika kanya. You see? Kasi fabrication po, alam nila, sila yung author mismo, mga kababayan nito. Yung grupong nausog, siyempre may basbas yung patron. Alam na ninyo kung sino yun. Sabi dito, it was only 3 weeks later after she premiered the video in LA that Maharlika talked at length about her verification process. In a vlog posted on August 12, she did not state which program she used or who were the forensic experts she consulted with, even though in the same blog, she questioned the credentials of the government's digital forensic experts. In the vlog and in the succeeding interview with SMNI, Maharlika said that she sought only to prove that the video was untampered. She read a printed report from an unknown source that stated that video had not been tampered with based on 5 tests. Ang gustong mangyari nila, mga kababayan, itong mga taong ito, mga vloggers ng nausog, pag sinabi nila, paniwalaan ninyo. Ang galing nila sa pagtay ng kwento, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, pag naniwala kayo sa kwento nila, nagpauto kayo.
Pag nagpa-uto kayo, ano ibig sabihin niyan? Uto-uto kayo. Tama? O ngayon, kung proud kayo na kayo mga uto-uto, kaya nanonood kayo kay Marlica, so be it, buhay ninyo yan. Di ba? O ngayon, sabi dito, ito na yung latest. AI experts find traces of facial manipulation in the video. To independently assess the video, Vera Files fact check sought the help of experts in detection of AI-generated and manipulated media. We reached out to the Deepfakes Analysis Unit, or DAU, which is part of the India-based Misinformation Combat Alliance that verifies harmful or misleading audio and video content produced using AI. Sabi dyan, results of the analysis of the former provided mostly inconclusive results because of the video's bad quality. We learned that the video quality is important in detection of AI in media. One of the tools the DAU used is called the Sensity AI, which uses AI to detect video, image, or audio deepfakes. Interpreting the result of the tool, the DAU found the video to be suspicious and bearing signs of a type of manipulation called face swap. Ginamitan po ng face swap. You see? So sabi dyan, this image based on our interpretation highlights an important visual artifact of face swaps that being continuity error in events of sudden pronounced movements of the face, or in the event of the face being occluded by something opaque, the face swap visuals get interrupted, revealing bits and pieces of the original face that was superimposed using AI. Pinagpatong, superimposed mga kababayan, para kopyahin yung muka ng ating Pangulo. Parang magmukhang yung ating Pangulo. Pero pag tiningnan mo, malayo sa ating Pangulo yung muka. Pero sabi ko nga sa inyo, ang mga sinungaling, ang kanilang sariling kasinungalingan, pinaniniwalaan nila. Ganun po. So sabi dyan, in this image, you can see how the heat signature, most probably depicting real face, is restricted to the lower jaw region, which while the rest of the face appears cold, probably referring to the unnatural face that is swapped in. This could refer to the manipulation that is apparent throughout the face, save for the lower jaw region that gives away face swap. Ito ngang video nila, pag tiningnan ninyo yung motion niya, parang robot. Yan po yung analysis. The heat map detects the areas where the model defected a higher likelihood or synthesis at the pixel level. Inanalyze talaga nila yung mukha. Kaya yung conclusion nila, ito po. Traces of manipulation can be found at multiple points of the video's runtime. But also interesting to note here is the video from the 8-second to 9-second mark where the no deepfake and yes deepfake seemingly overlap. This could be due to the tool detecting traces of manipulation, but it being too low to warrant a confident designation of manipulation from the tool itself. So inanalyze po talaga ng mga experts. Yan po ang result ng kanilang analysis. Tingnan ninyo. Malayong po. Kinompare yung mukha ng ating Pangulo with the fake pulburon video. Di ba po, mga kababayan? Malinaw na po sa inyo. Kaya kung hanggang ngayon maniniwala pa kayo sa kanila, nasa sa inyo na lang yan. Ang ibig sabihin yan, may diferensya na po ang utak ninyo. Di ba? Pa-check up na kayo sa mental pag ganyan.